Nagsimula ang kwento sa feudal age ng Japan nang nakawin ni Inuyasha, isang half-demon, sa shrine ang isang sacred jewel na kayang gawin siyang tunay na demon. Habang tumatakas, napana siya ni Kikyo, na isang priestess. May ginamit na spell si Kikyo sa pana upang patulugin si Inuyasha ng mahabang panahon. Dahil sugatan si Kikyo at nalaman niya na oras na niya, sinabi ni Kikyo sa nakababatang kapatid niyang si Kaede na ilibing siya kasama ang jewel at dapat hindi nila hayaan na mapasakamay ng masasamang tao o halimaw ang jewel. Namatay na si Kikyo at ginawa ni Kaede ang pinag-uutos ng ate niya. Makalipas ang ilang taon, binigay ng lolo ni Kagome ang sacred jewel sa kanya dahil nagbibigay raw ito ng kasiyahan at kaunlaran. Walang pake si Kagome sa mga gamit ng shrine na binibigay sa kanya ng lolo niya at ang kanyang mga kanununuan ay caretakers na ng shrine sa mahabang henerasyon. Lagi rin kinukwento ng lolo niya ang mga pinagmulan ng mga ito ngunit hindi siya nakikinig. Kinabukasan, papasok na ng eskwelahan si Kagome at bigla niyang nakita ang kapatid niyang si Sota na naglalaro sa shrine na walang pahintulot. Sabi ni Sota na pumunta si Buyo, pusa nila, sa hidden well. Natatakot si Sota na bumaba kaya si Kagome na lamang ang bumaba. Pagkababa niya, may narinig si Kagome na tunog sa loob ng well at bigla silang natakot dahil biglang lumitaw si Buyo. Biglang may malakas na hangin na lumabas sa well at kinuha si Kagome. Kinuha siya ng isang centipede na halimaw at habang hawak niya si Kagome, namamangha ito dahil nararamdaman niya na lumalakas siya. Ang dahilan kung bakit siya lumalakas ay dahil nasa kanya ang sacred jewel. Tinulak ni Kagome ang halimaw at hindi niya inaasahan na mayroon siyang psychic powers. Bago mawala ang halimaw, sabi ng halimaw na babalik siya upang kunin ang sacred jewel kay Kagome. Pagtapos nito, tumaas si Kagome sa well at akala niya na nasa shrine siya ngunit hindi. Tinawag ni Kagome ang kanyang pamilya at naglakad-lakad. Nakita ni Kagome ang sacred tree at akala niya na malapit na siya sa bahay nila ngunit bigla niyang nakita si Inuyasha na natutulog. Nakita ni Kagome na hindi tao si Inuyasha dahil sa tenga nito at biglang may mga tao na pina na si Kagome. Hinuli siya ng mga tao at nagtataka ang mga villagers kay Kagome dahil ibang-iba ang kanyang suot at akala nila na foreigner si Kagome. Dumating ang priestess na si Kaede, nakababatang kapatid ni Kikyo, at ito ay matanda na. Nagulat si Kaede dahil kamukha ni Kagome ang ate niyang si Kikyo kaya wala siyang ginawang masama kay Kagome at pinakain pa ng hapunan. Humingi ng tawad si Kaede dahil sa ginawa ng mga mamamayan niya kay Kagome dahil nagiging praning lamang ang mga ito at nasa kalagitnaan sila ng war. Tinanong ni Kagome na ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay hindi Tokyo. Sagot ni Kaede na oo pero ngayon pa lamang niya narinig ang lugar na Tokyo. Biglang umatake ang centipede na halimaw sa village dahil hinahanap niya si Kagome at ang sacred jewel. Nang makita ng halimaw si Kagome, umatake ito sa kanila. Tinanong ni Kaede kay Kagome na nasa kanya ba ang sacred jewel at dahil hindi si Kagome nakikinig sa lolo niya, hindi niya alam kung ano ito. Inutos ni Kaede na kailangan nilang itapon ang halimaw sa dry well na malapit sa Inuyasha Forest. Napagtanto ni Kagome na doon siya nanggaling at tumakbo siya papunta roon habang hinahabol ng halimaw at malayo ang halimaw sa village. Sumunod din ang grupo ni Kaede sa forest. Humihingi ng tulong si Kagome dahil malapit na siyang abutan ng halimaw at biglang nagising si Inuyasha sa matagal na pagkakatulog. Naaamoy ni Inuyasha ang babae na pumatay sa kanya at nararamdaman na palapit sa kanya ito. Nakarating na si Kagome sa forest at tinanong ni Inuyasha na akala niya si Kikyo si Kagome na bakit nagsasayang ito ng oras sa centipede na halimaw dahil alam ni Inuyasha na madaling matatalo ito ni Kikyo na kilala niya. Nagpakilala si Kagome kay Inuyasha at sinabi na hindi siya si Kikyo. Dumating na ang centipede na halimaw at buti na lamang pina na ang halimaw ng mga mamamayan at hinila. Habang hinihila rin ng halimaw si Kagome at hinila naman ni Kagome ang buhok ni Inuyasha. Nagulat si Kaede dahil nakita niyang gising na si Inuyasha at ang pagkakaalam niya na panghabang buhay ang spell na ginamit ng ate niya. Nang marinig ni Inuyasha sa halimaw na hinahanap nito ang sacred jewel, nasindak ito. Kakainin ng halimaw si Kagome ngunit napatalsik ni Kagome ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagtataka si Kagome kung bakit may kapangyarihan siya at biglang nagliwanag ang jewel. Kinagat ng halimaw si Kagome at biglang lumabas sa damit niya ang sacred jewel.
Inutos ni Inuyasha kay Kagome na ibigay sa kanya ang jewel ngunit ginapos silang dalawa ng halimaw at kinain ng halimaw ang jewel. Biglang naghila ang mga kamay ng halimaw at lumalakas ito. Lalong hinihigpitan ng halimaw ang pag-ipit nito sa dalawa. Inutos ni Inuyasha kay Kagome na tanggalin ang arrow sa dibdib niya. Ngunit hindi ito pinapabunot ni Kaede kay Kagome dahil masama si Inuyasha. Dahil ayaw ni Kagome na mamatay, hindi siya nakinig kay Kaede at tinanggal ang arrow. Natuwa si Inuyasha at tinanggal ang pagkakagapos nila. Hiniwa ni Inuyasha ang halimaw sa kalahati gamit ang kanyang matatalas na kuko. Dahil nasa halimaw pa ang sacred jewel pwede pa itong mabuhay kaya pinahanap ni Kaede kay Kagome ang jewel sa katawan ng halimaw at kinuha upang mawala. Binigay ni Kaede kay Kagome ang jewel dahil siya lamang ang pwedeng magtago nito. Dahil wala ng halimaw at gusto ni Inuyasha na makuha ang jewel, naging masama ulit ito at balak patayin si Kagome kung hindi ibibigay ang jewel sa kanya. Pinalibutan ng mga mamamayan si Inuyasha at sinabi ni Kaede kay Kagome na huwag ibibigay kay Inuyasha ang jewel. Umatake si Inuyasha kay Kagome at buti na lamang nadulas si Kagome at naiiwasan niya ang mga kuko ni Inuyasha. Pinana ng mga mamamayan si Inuyasha at Neina si Inuyasha kaya hinati niya ang dalawang puno na magkatabi upang bumagsak ito sa mga tao. Sunod naman na umatake si Inuyasha kay Kaede at nahati ni Inuyasha ang lupa. Nilagyan ni Kaede si Inuyasha ng kwintas at inutos kay Kagome na magsabi ng kahit anong salita para mapigilan si Inuyasha. Kinuha ni Kagome ang jewel at naaksidente siyang nahulog sa bangin kaya nabitawan niya ang jewel at napunta sa tulay. Kukuhanin na ni Inuyasha ang jewel at dahil hindi alam ni Kagome ang sasabihin, naisip ni Kagome na sabihin ang upo kaya umapekto ang kwintas. Hindi matanggal ni Inuyasha ang kwintas at naiinis si Inuyasha at balak na atakihin si Kaede kaya pinaupo ulit ni Kagome ito at nahulog si Inuyasha sa ilog. Kinaumagahan, pagbalik sa village, inayos nila ang mga nasira ng centipede na halimaw. Habang pinapagaling ang sugat ni Kagome, binalalaan siya ni Kaede na mag-iingat dahil maraming mga halimaw o mga tao ang gustong makuha ang sacred jewel para sa kanilang sakim na ambisyon. Tinanong ni Kagome kay Inuyasha kung bakit siya naruroon kaya sagot ni Inuyasha na aalis siya doon kung ibibigay ni Kagome sa kanya ang jewel. Tinanong ni Kagome kay Inuyasha kung bakit niya kailangan ang jewel malakas naman raw siya at hindi na niya kailangan ang lakas ng jewel. Sagot ni Kaede na si Inuyasha ay isang half-demon at nagalit si Inuyasha dahil akala nito na wala si Kaede na alam sa kanya. Nagpakilala si Kaede kay Inuyasha na siya ang nakababatang kapatid ni Kikyo. Naalala ito ni Inuyasha at sa tingin niya na matanda na rin si Kikyo. Ngunit ipinaalam ni Kaede na namatay si Kikyo sa araw rin na nasil si Inuyasha. Naging magaan ang loob ni Inuyasha na patay na si Kikyo ngunit sabi ni Kaede na huwag siyang magpaka-easy-easy dahil si Kagome ang reincarnation ni Kikyo. Hindi lamang ang mukha o kapangyarihan ang nagaya ni Kagome kay Kikyo kundi pati na nasa kanya ang sacred jewel kaya kailangan ni Kagome na protektahan ito. Habang naglalakad sa labas at nag-iisip-isip, sinasamba ng mga tao si Kagome dahil kamukha nito ang priestess nilang si Kikyo kaya umalis agad si Kagome. Hindi makatulog si Kagome dahil namimiss na niya ang pamilya niya dahil 2 araw na napunta siya doon habang may nagbabantay sa kanyang mga uwak na halimaw. Inatake ni Inuyasha ang mga ito upang lumayo kay Kagome. Kinaumagahan, iniisip ni Kagome kung paano siya umuwi at nag-aalala si Kaede dahil umalis mag-isa sa village si Kagome. Pumunta si Kagome sa well ngunit may mga bandits na hamuli sa kanya. Dinala ng mga bandits si Kagome sa boss nila. Gusto ng boss ng mga bandits na ibigay sa kanya ang jewel. Balak ng boss na hiwain si Kagome kaya hinuli ito ng mga tauhan niya. Ngunit wala sa sarili ang boss nila at inatake ang tauhan niya. Nagpatuloy ang boss sa pag-atake kahit na nadadamay ang tauhan niya. Nagsitakbuhan sila pati na si Kagome. Samantala, si Inuyasha hinahanap si Kagome. Sinira ng boss ang lugar para hindi sila makalabas. May naisip si Kagome na paraan at binato ang jewel sa labas. Inutos ni Kagome sa iba na sirain ang wall na nasa likod nila para makalabas ngunit hindi nila kaya ito. Inatake ng boss si Kagome ngunit dumating si Inuyasha at pinutol ang sword ng boss. Sunod na binugbog. Nauna nang umalis ang mga bandits at walang pake si Inuyasha sa buhay ni Kagome dahil ang gusto niya lamang protektahan ay ang jewel. Biglang bumangon ang boss at may naaamoy si Inuyasha.
Biglang nakita nila sa dibdib ng boss na naruroon ang halimaw na uwak at kinain ang puso ng boss upang saniban. Inalis ni Inuyasha ang halimaw na uwak sa puso ng bangkay at nakatakas ang halimaw na uwak. Hindi balak ni Inuyasha na habulin ito dahil mas importante sa kanya ang jewel, ngunit kinuha ng uwak ang jewel sa labas kaya napilitan itong habulin. Habang tumatakbo, nakita nila ang pana upang gamitin ni Kagome sa pagpana sa uwak, ngunit hindi marunong si Kagome na pumana at akala ni Inuyasha na dahil magaling si Kikyo na pumana at reincarnation nito si Kagome ay maalam agad ito. Dahil kinain na ng uwak ang jewel, lumaki na ito. Dahil hindi matamaan ni Kagome ang uwak, iniwan niya si Kagome dahil walang kwenta para kay Inuyasha siya. Habang lumilipad, kinidnap ng uwak ang bata sa tulay at dahil walang pake si Inuyasha sa bata, inatake niya ang uwak ng padalos-dalos at nalunod ang bata sa ilog. Tinulungan ni Kagome ang bata at lumangoy. Namangha ang mga tao dahil sa panahon na iyon, wala pang nakakaalam kung paano lumangoy kaya napagkamalan si Kagome na kapa. Pagkaligtas ni Kagome sa bata, nainis si Kagome sa ginawa ni Inuyasha kaya wala siyang pake kung nasaan ang jewel. Nabuo muli ang katawan ng uwak at tumatakas. Nasa may likod pa ng bata ang paa ng uwak kaya may naisip si Kagome na paraan. Nilagay ni Kagome sa arrow ang paa ng uwak upang hindi siya sumala dahil sigurado siyang babalik ito sa katawan ng uwak dahil sa sacred jewel. Pagkatama sa uwak, nawala na ang uwak at nasira rin ang jewel. Kumalat ang mga piraso ng jewel sa iba't ibang lugar. Pagkatapos nito, hinanap ng dalawa ang jewel nang hindi na mamalayan na nadurog ito. Biglang bumagsak sa kanila ang ulo ng uwak kaya dinurog ito ni Inuyasha at nakita nila ang kapiraso ng jewel. Nagulat si Inuyasha nang malaman na durog na ang pinoprotektahan niya.